Ang sumpa ng ukay-ukay noong unang lumaganap ang ukay-ukay sa Baguio, maraming natuwa dahil mura at branded ang mga damit. Pero hindi alam ng karamihan, may mga damit na galing pala sa mga patay sa ibang bansa. Isang gabi, may isang dalaga na mahilig mamili ng ukay. Nakakita siya ng isang magandang jacket na kulay itim, makapal at mamahalin ang tela. Kahit medyo amoy kulob, binili niya agad. Pag-uwi, sinuot niya ito sa harap ng salamin. Napansin niya na parang may mantsa ng dugo sa gilid ng manggas. Binaliwala niya lang at iniisip na baka kalawang lang. Kinagabihan, habang natutulog siya, nagising siya sa sobrang lamig kahit nakabalot sa kumot. Pagmulat ng mata niya, may narinig siyang boses na mahina. "Bakit? Suot mo yan?" Nang lingunin niya ang gilid ng kama, may nakatayong lalaki, maputla, duguan ang ulo, at nakatitig sa kanya. Ang suot ng multo ay eksaktong jacket na nasa kanya. Hindi siya makasigaw. Unti-unting lumapit ang multo, hinawakan ang manggas ng jacket at bumulong. "Akin yan, ibalik mo." Kinabukasan, nakita siya ng nanay niya na nagtatakbo palabas ng bahay. Yakap-yakap ang jacket at itinapon sa ilog. Pagbalik niya, nanginginig pa rin siya at namumutla. Mga balita sa bayan, hindi lang siya ang nakaranas noon. May tindera sa ukay na nagbukas ng bagong bulto ng damit. Kasama sa mga t-shirt, may nakita siyang hospital bracelet na may pangalan ng isang lalaki. Kinagabihan, nagising siya sa katok sa bintana. Pagdungaw niya, may lalaking payat na kaputi at may bracelet pa sa kamay. Eksakto sa nakita niya sa ukay. Hanggang ngayon, maraming nagsasabi na kaya mura at madali kang makahanap ng branded sa ukay ay dahil hindi mo alam kung sino ang huling nagsuot nun. Pwedeng galing lang sa donations, pero pwede ring galing sa bangkay. At kapag sinuot mo ang damit ng isang patay na hindi pa matahimik, baka dumalaw siya sa'yo para kunin ito muli.